Welcome to our channel. Welcome, welcome. Matagal na ako hindi nakapag-yaw-yaw mga sis kasi busy punta sa mga sister-in-law, punta sa mga ano, dito doon. So ngayon, I'm free na kasi yung minamassage ko umuwi na, bumalik na sa bansang abroad. May sideline kasi ako dito, nagmamassage ako gabi-gabi ng matanda. So, bumalik na sila sa bansang pinanggalingan. So, ayun. Thanks, God. Sa aking pinagmasahian, nakabili ako ng isang sakong bigas. Solved na. Kumusta kayo everyone? Kumusta sa ating lahat na talagang patuloy pa ang pakikipaglaban sa buong mundo ngayon sa kaguluhan? Sana wag na sumali ang Pilipinas. Kasi napakaraming tao, napakaraming maapektuhan ang Pilipinas. Napakaraming mahihirap. Ibala yung ibang bansa, parang wala atang naghihirap doon. Pag sa Pilipinas, naku po, ano na kaya mangyari? Lalaganap ang mga kawatan kasi sa hirap na ng buhay siguro. Our topic ngayon mga sis is, may isang nagsabi si Madam, hanggang kailan ka maghahakot ng kahoy dyan, Rosana, sa Pakistan? Bakit hindi ka uuwi dito sa Pilipinas? Dalhin mo ang mga anak mo at dito paaralin. Madam, sasagot kong yan, hanggat kaya ng katawan ko, maghahakot ako, at hanggat andito yung mga anak ko, nag-aaral sila, maghahakot pa rin ako. Oo, para makatipid na rin kasi sa mahal ng gasol ngayon, nasa 6,000 na dito sa amin. Tataas pa yan. Ang 6,000 naman na pera dito, i-divide nyo yun sa 5, yun sa piso. Parang 1:5 ata. Ang 1 piso, equivalent na ng mga 6 ngayon sa taas ng dollar. So, ayun madam, maghahakot habang andito ako sa Pakistan. Kasi, okay sana kung hindi ako maghahakot kung okay pa ang income dito sa YouTube. Kaso wala na eh. Patapos na yung buhay ko dito sa YouTube. Going 6 years na ako. 6 years? Nung pandemic ako nag-i-start, 2021. O, 6 years nga, di ba? 2026 na ba tayo ngayon? Oo, 2021 ako, pandemic ako nag-start. So, yun. Nag-charity ako dito, kaya tinangkilik ako noon. Bago pa ako dito. Ngayon, 10 years na ako dito sa Pakistan, nagsasawa na yung mga tao sa mukha. So, ang sagot ko dyan is, bakit ayaw ko dalhin ang mga bata doon sa Pilipinas? Ba't ayaw ko umuwi? Isa din sa pinanghinaan ko sa loob is yung mahal ng bilihin sa Pilipinas. Isang gamot ko dito is pabibili ko lang ng mga N peso nasa mga 5 pesos. Yan ang isa. Pero, pag sa Pilipinas, dati umuwi ako, ang isang gamot ko is nasa 30, 30. So, unlike sa panahon ngayon na mahal lang everything, baka nasa 50 na ang isang gamot ko sa diabetic ko. So, yun. Pangalawa, ang gusto ko dito sa Pakistan is mura ang mga gulay. Mura. Although may mga tanim kami, pero yung binibili namin sa labas, napakamura. Andyan yung 10
piso per kilo, 20 peso per kilo, nandyan lang naglalaro ang magulay. Yung isang malaking plastic, 5 kilo, mabibili mo lang ng 100, minsan 150, minsan may 50, minsan pamimigay na lang, minsan ipapakain na lang sa kambing. So, yun. Yun ang maganda dito sa Pakistan, yung parang mura ang cost of living dito, pero andyan yung kailangan may pera ka. Kumbaga, for good ka na may ipon ka ng pera. Yun ang maganda dito. Lalo na in times of winter. Talagang tagutom yan kasi walang mga trabaho ang mga tao niyan kasi malamig. Nagpundo lang sa loob ng bahay. Kailangan pag tag-init, laban kayod-kayod para may ipon para sa taggutom, sa taglamig, ha? 6 na buwan. So, yun. Sa mga anak ko, maganda naman dito ang pag-aaral nila kasi naglalakad lang sila, malapit lang, minsan hinahatid sila. Tapos yun, kailangan lang talaga pagdating may pagkain na kahain na. Problema na namin ni Elias yun saan kami kumukuha ng pagkain kasi dalawa kaming walang mga trabaho. Si Elias, pagising yan, gising yan si Elias ng mga alas 9. Kapag may lakad, alas 8 gigisingin siya ng sister-in-law ko. Pero pag walang lakad, tulog talaga yan si Elias. Pagising yan, mga 9 or 10, mag-almusal, kunting doon, magpaaraw doon sa ng kambing, papastol, yun doon, lakad-lakad. Tapos, pagdating ng alas 2 niyan, magpapahinga yan si Elias talaga. Kasi yung nasana yung katawan niya baga. Kasi si Elias ngayon, kunting lang, ang bilis niya hingalin. Napansin nyo kapag siya ang magbibideo, grabing hingal niya. Sa lapit lang naman ng pinuntahan namin. Grabing hingal na yan siya. So, kapag nangangahoy ako lang minsan mag-isa. Pinabibideo ko lang yan siya kasi nga, hinihingal siya. So, yun. Ang mga bata, si Myra lang naman yung bukang bibig is gusto niya sa Pilipinas kasi nga ang babae dito boring, nasa loob lang ng bahay, hindi makapagpangipit bahay, kumbaga wala kang friend dito. Yung mo lang is yung mga auntie mo, yung mga auntie niya is may mga asawa na. Mga line of 20s, may mga asawa na yung mga auntie niya. So, talaga, boring sa life niya kasi dyan lang, school, dito sa bahay, kain, tulog, ganun lang ang role ni Myra dito, kaya boring na boring siya sa life niya. Si Sammy, si Bilal, anytime yan sila makagala doon sa labasan kasi lalaki man sila. Si Sammy pag-araw, hindi man mahagilap dito. Uuwi lang yan si Sammy pag gutom. Nanungkab na sa kaldero doon. Mama, may pagkain ba? Ganito, ganyan. Pag walang ulam, rice lang sa kaldero. Mama, iluto mo ako ng itlog. Minsan siya na magluto-luto. Marunong na magluto si Sammy ng itlog. Kapag gutom yan siya. Buksan yung kalan, lagay yung kawali, lagay yung mantika, lagay yung itlog. Marunong siya, busog na siya. Tapos ang piprituhin niya, siya nagmana sa akin si Sammy. Ang makain niyang itlog, 3-4 na itlog, kakainin niya yan. Pero ang problema, yung puti lang, yung yellow, hindi niya yung kinakain. Sinaside niya yan. Ako, mauubos niya. Tapos magpasok ko sa kusina, ako ang taga-ubos yung yellow. Kaya, siguro mataas ang kolesterol ko. Ayun, si Sammy, si Myra, yun lang problema ko, si Myra yung babae ko. Kasi nga, walang bukang bibig kundi uuwi na daw siya. Lalo na pag nabubugnot siya, naboboring siya. Aawayin niya yan ako. Awayin niya ako. Galit na galit siya. Kailan ba kasi tayo uuwi sa Pilipinas? So, yun. Sabi ko, kinausap ko siya, maghintay ka sa tamang edad mo. Yung pwede ka na magbiyahe, yung ikaw mag-isa, yung 18 years old ka na, yung wala nang pwedeng magharang sa'yo. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ka na pwedeng bumalik sa Pilipinas kasi nga, Muslim ka na.
bawal na yung, bawal ka na doon, magdamit na hindi pang Muslim. Sabi niya, hindi naman mama, ano ka ba? Pwede naman ako mag-blouse, pwede naman ako mag-pants, ganyan. Sabi niya sa akin, talagang mangangatwiran siya. Sabi ko, well, sabi ko, kapag ng panahon, darating ang panahon talaga na makakauwi na tayo, siguro, sabi ko sa kanya, siguro, kasi maganda sa Pilipinas, magtisda ka lang, 'di ba? Meron kang, 'yun ang inisip ko, may ka na 6 months na isarado mo yung door. Oy, kaya ang bilis, papasok yung pusa. Yung certificate ng TISDA, pwede ka na makapagtrabaho. Kapag mayroon kang certificate ng TISDA, kahit 1 year lang, hindi ka na kailangan mag-spend ng 4 years. Kahit caregiver ka lang, kahit mga malaki na yung sweldo mo sa abroad. Si hi dito. Dali na! Hi! Uuwi na daw siya sa Pilipinas. Si Myra. Uuwi ka na? Uuwi ka hindi? Uuwi ka ba? Uuwi ka hindi? Tanga lang. Parang tanga lang ha. Uuwi ka hindi? Ako lang at saka si Sammy ang uuwi. Ha? Dito ka lang. Papa's girl ka naman eh. Pantayan mo yung papa mo. Ha? Kami lang dalawa ni Sammy, ha? Buang. Kasama ka ba o si Sammy lang dalahin ko? Isa lang kailangan dalahin ko. Kasi ang ticket, mahal. Ikaw o si Sammy? Magsabi ka, ikaw o si Sammy? O sige, final decision. Si Sammy ang dadalhin ko. Tapos na yung Sammy, magtalon-talon yan sa swimming pool. Yun ang napaka-miss ni Sammy doon, swimming pool. Tapos yun, mga sis, ano ba yung comment ng isa? Nakalimutan ko. Yung suggestion niya. So, ang isa namang comments is, hindi niya kayang iwan si Ilyas. Kahit nahihirapan na siya. So, itong comments na to, kinukuha ko doon, binabasa ko doon sa Facebook. Marami doon mga comments sa aking page. Sa hindi pa nakapalo, doon ako nag-upload ng picture everyday. Follow kayo guys sa Rosana Ilyas, ang second wife. Doon kayo follow kayo everyday, doon may post ng mga picture. Kung saan kami nagpupunta, yung mga So, second question, bakit hindi mo kayang iwan si Ilyas kahit nagtiis ka sa kahirapan at sa mga anak mo? Nakakalungkot lang isipin. Hindi mo kaya iwan. Alam nyo, sa lahat ng tao siguro sa panahon ngayon, sa sitwasyon ko, sa 100% na mga kababaihan, siguro 5% lang ang nananatiling ganitong klasing babae. Katulad ko, no? Na nagtitiis, asawa mo foreigner, na walang trabaho, kumbaga ikaw ang nagporsigi, mangahoy ka, ganun, para sa pamilya. Ilan-ilan na lang siguro ang matitinong babae na hindi iniiwan ng mga lalaki sa ganitong sitwasyon. Yun ang masasabi ko. Kasi nga, sa pagsalitang iwan, mabilis gawin, madaling gawin ang iiwan. Kasi nga, hindi naman good provider yung asawa mo eh. Ganito, ganyan. Pero, tingnan natin ang sitwasyon. Ang pamilya, ang binuo yung pamilya, nakabuo kayo ng 3 anak. Kasi broken family ako, kapag gawin ko yun sa pamilya ko, wala. Pareho sa mga kapatid namin, kaming magkakapatid, 8 kami. Nagkanda watak-watak kami. May iba, maaga nag-asawa, may iba, naghahanap buhay, tulungan ng
mga kapatid. So, yun. Madaling sabihin, pero mahirap gawin dahil sa mga bata. Dahil may mga bata. Pero may mga alam nyo, meron namang mga may nababasa ako na kapag ganyang sitwasyon, hindi ko kaya yung sitwasyon mo sa buhay. Oo, maraming hindi talaga kayang gawin, lalo na sa hirap ng buhay na ganito. Kaya ako, papasalamat ako, malakas pa ako, malaki pa yung katawan ko, kaya lamon to the max talaga para may lakas sa pagbubuhat ng kahoy, sa pagsisibak araw-araw. Makatipid lang, para sa pamilya. Wala naman ibang ginagawa kundi para sa pamilya. Kasi kung masama lang akong babae, kahit dito, pwede ka naman manglalaki dito eh. Umalis ka, punta ka sa city, o maghanap ka ng lalaki doon. Kasawa ka na ng iba, o diba? Pero, takot tayo sa karma, mga sis. God is big, God is watching. Ang pinaguhugutan ko na lang is yung sana one day makita ko yung mga anak ko, 3 sila, makapag-asawa, okay yung buhay nila. Hindi sila sinasaktan ng mga asawa nila. Talagang masasabi mo na secured na ang future nila sa mga asawa nila. So, yun. Lalo na yung aking babae, sana hindi Pakistani ang maasawa nito, kasi pag Pakistani ang maasawa nito, tanggong sa kusina at saka sa paglalaba, sa pagpaplansa, sa paglilinis. Kahit sabihin mo dito sa amin mayaman ang maasawa, sila talaga ang magtatrabaho sa loob ng bahay. Hindi tulad sa atin na tutulungan ng asawa, dito hindi. Hindi ka tutulungan dito. Ako lang ang parang swerte dito kasi nga si Ilyas. Nako, pag hindi ka sumunod sa akin, nako, papalitan kita. Daming lalaki sa mundo. Doon kami nagkakasundo ni Ilyas. Sabi ko, linisin mo ang kusina. Maghugas ka ng plato, kuskusin mo yung mga kaldero doon, mga mga kawali. Pag hindi niya yan ginagawa, nako mga sis, walang tabi isang taon. Abilis pa sa alas 4 yung asawa ko, pag utusan mo yan tapos may bayad. Ganun lang yung buhay niyan. Kahit ganyan lang yan siya, pero hindi naman nambubugbog. Okay yan, kasi nagbugbugan kami dati, lumaban ako. Alam naman talaga niya, nalalaban ako. Sabi ko sa kanya dati dito bago pa ako dito sa Pakistan, tumatak sa isip niya. Wag mo akong anuhin ha. Pakialaman o bugbugin or awain. Kay yung mga kaldero dyan sa kusina, itatapon ko talaga sa labas. Alam yan, yung sinasabi ko, gagawin ko talaga. Itatapon ko talaga sa'yo isa-isa sa labas. Isa-isa sa labas. Sabi ko sa kanya, hindi ako nagbibiro. Kung ano yung hahawakan ko, ibalibag ko talaga sa mukha mo. Ang dami ko pa namang kaldero dyan. Nako. Sabi ko sa kanya dito sa kanila wala yung mga ganyan, yung mga babae na, ano bang tawag nito? Ano bang tawag ito? Yung mga nagwawalang babae kapag nag-aaway. Dito sa kanila, kapag nag-aaway, napakasikreto. Napakasikreto ang mag-aasawa nag-aaway. Dati, bago kami ni Ilyas, nag-aaway kami. Tapos umiiyak ako. Pagka kinabukasan, namamaga na yung mata ko. Sabi niya ganun. Kapag may magtanong sa'yo, bakit namaga yung mata mo, sabihin mo, wala, ganito, kinagat ng ipis, ganito. Tuturuan ako magsinungaling. Ganyan siya. Sabi ko, hindi. Sasabihin ko yung totoo. Bakit? Kaya, takot na yan siya Ngayon, pag nag-aaway kami, bibig lang sa bibig. Hindi talaga ako magpapatalo sa bibig. Marunong man siya magtagalog. Magtatagalog ako. Magsigawan kami ng magtagalog. Expert na si Elias sa Tagalog. Hindi mo yan siya mabibinta. Hindi mo yan siya machismis na marinig niya. Kasi puputak talaga yung butchi ni Elias kapag marinig niya.
na ano, ganito, ganyan. Hoy, yung kusina, papasok yung bili doon. Oh, may chicken doon na binabad ko. Gawa ko ng biryani. Sarado mo yung door. Kaya yun. Yun ang ano, kahit nagtitiis ako dito sa... ganyan mo ba? Kahit nagtitiis ako dito sa Pakistan, okay naman, walang bugbugan ang nangyari. Yung asawa ko kahit anong ano dyan, pero bawal lang siya sa mga mabibigat na trabaho kasi nga heart patient siya. So, napakabilis niyang hingalin. So, ako pa naman, kaya ko pa naman. Hindi pa naman ako hihingal masyado. Of course, hihingalin ka kapag may trabaho kang mabigat. Pero si Elias, kahit walang trabaho, galing sa CR yan, magmamadali. Hihingalin na yan siya. Kaya, inaano ko yan siya kasi baka ako ang masisisi, baga, alam na may sakit, ganito, ganyan. Kaya ako lang kumikilos. Ako lang kumikilos sa ano, sa mga mabibigat. Kaya pa naman. So, kaya pa ng ating katawang lupa. Ay, nabuang kaon ng ice. Bakit kumakain ng ice? Masira yung ngipin mo. Buang. Ilagay mo sa tubig kung gusto mo. Mainainitan ka ba? Ay, buang. Parang yung ngipin ko mabibiyak sa kanya. So, ayun mga sis. Kaya ko pa naman. Kaya, malaki pa yung katawan ko. Kapag manghihina na, hindi na kaya, siguro yung time na yun, yung mga anak ko, makasurvive, makabigay na sa akin ng pambili ng gamot. Life. Tingnan mo na sa taas kung anong meron. Life is so many surprises. So many ups and downs. Life is so much struggle in life. Ano daw? Sana nagpapagulo ka ng utak ng mga tao. Bitaw. Yan. Maalat yan, Mayra. Sobrang alat yan. So, yun mga sis. Ano na naman kayong hinahabhab mo? Ano yung hinahabhab mo? Green peas. Green peas na maalat sobra. So, yun mga sis, ang ating topic for today. Magtitiis sa hirap ng buhay, sa hamon ng buhay, laban lang sa buhay araw-araw. Never kang susuko, pero kapag pagod na, magpahinga ka. Magpahinga rin. So, yun. Pero, kapag may pagkain, lamon si Rosana. Kaya, ang laki ng mukha ni Rosana. So, yun lang. Thanks for watching and God bless. Salamat sa inyong suporta. Hi! Mag-picture daw kami. Yung hindi ganyan, normal lang. Maganda pa nga ako sa'yo eh. Bye guys! Salamat sa inyong suporta. Comments kayo at gawa natin ng reaction or sasagutin ko ang inyong comments. Salamat!